Ang malamig na hangin mula sa air conditioner ng penthouse sa Makati ay tila kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng gabi. Sa labas ng malalapad na bintanang salamin, kumikinang ang mga ilaw ng syudad, isang dagat ng mga bituin na gawa ng tao. Ngunit sa loob ng marangyang tahanan ni na Catherine at Michael, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang desk lamp na nakatutok sa pinagkakaabalahan ni Catherine, ang kanyang mga gawang kamay na alahas. Sa isang sulok ng malawak na sala, gumawa siya ng isang maliit na espasyo para sa sining. Naroon ang mga pinong butil hinabing hibla at pinatuyong dahon na maingat niyang pinagsasama. Sama upang maging mga kwintas at pulseras na may tatak ng kulturang Pilipino. Ito ang kanyang munting mundo, ang kanyang santuwaryo. Isang malakas na kalabog ang biglang bumasag sa katahimikan. Isang makapal na pligo ng mga credit card bill ang ibinato ni Michael sa mesang gawa sa salamin sa harap ni Catherine. Kumalat ang mga papel at ang matinis na tunog ng pagtama nito sa mesa ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Napaigtad si Catherine, ang puso niya'y tila umakyat sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakatayo si Michael sa kanyang harapan. Ang mamahaling business suit nito ay bahagyang gusot at ang kurbata ay medyo nakaluwag. Ang mukha niyang karaniwang kalmado at puno ng kumpiyansa ay napalitan ng isang anyo ng pagkasuklam. Ano nga mga basura na naman ito? Malamig na tanong ni Michael. Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit mabigat. Itinuro niya ang mga materyales ni Catherine na nakakalat sa mesa. Mga bago kong disenyo yan, para sa online shop ko. Mahinang sagot ni Catherine, sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. May malaking order galing sa isang resort sa Palawan. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Michael. Online shop, Catherine, gumising ka nga. Kailan mo balak itigil yung paglalaro mo? Tingnan mo to. Dinampot niya ang isang bill at iwinagayway sa harap ng mukha ni Catherine. 100,000 piso para sa isang bag na binili mo. Samantalang yang negosyo mo kumikita ka ba ng kahit 10,000 sa isang buwan? Michael, alam mong hindi lang ito tungkol sa pera. Pakiusap ni Catherine. Ito ang passion ko. Ito ang nagpapasaya sa akin. Passion. Muling tumawa si Michael, ngunit ngayon ay may kasama na itong panunuya. Ang passion mo ay gumastos ng perang pinaghirapan ko. 10 taon, Catherine. 10 taon kitang binigyan ng buhay na hindi mo man lang pinangarap. Binigyan kita ng bahay na ito ng mga sasakyan ng lahat ng luho. At ano ang isinukli mo? Ang paglalaro ng mga butil at dahon na parang bata. Bawat salita niya ay parang suntok sa sikmura ni Catherine. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi yan totoo. Sinusuportahan kita sa lahat ng bagay. Hindi na ngayon, mariing sabi ni Michael, at sa isang iglap nagbago ang lahat. Nawala ang galit sa kanyang mga mata at napalitan ito ng isang bagay na mas nakakatakot kawalang pakialam. Pagod na ako, Catherine. Pagod na akong bumuhay ng isang asawang walang silbi. Isang palamuti na maganda lang tingnan pero walang ambag. Michael, anong sinasabi mo? Nanginginig na tanong ni Catherine. Lumapit si Michael, ang mga mata niya'y malamig na nakatitig sa kanya. Gusto ko ng diborsyo, tapos na tayo. Ang salitang diborsyo ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Catherine. Hindi siya makahinga. Hindi maaari. 10 taon. 10 taon tayong mag-asawa. May pinagsamahan tayo. Ikaw lang ang naniniwala dyan, sagot ni Michael. Lumakad siya patungo sa intercom sa pader at pinindot ito. Pakyatin ninyo ang 2 gwardiya. Ngayon din. Nanlaki ang mga mata ni Catherine sa takot. Gwardiya para saan? Hindi siya sinagot ni Michael. Ilang sandali lang bumukas ang pinto ng elevator at pumasok ang 2 lalaking naka-uniforme. Ang kanilang presensya ay tila nagpaliit sa malawak na sala. Mula ngayon, hindi na siya pwedeng pumasok sa building na ito. Utos ni Michael, sa mga gwardiya itinuturo. Si Catherine,
na parang isang bagay na itatapon. Ihatid ninyo siya sa labas. Michael, parang awa mo na. Umiiyak na pakiusap ni Catherine. Saan ako pupunta? Ito ang bahay natin. Bahay ko. Pagtatama ni Michael. Lahat ng ito akin. Nakapangalan sa akin. At ikaw, wala kang karapatan sa kahit ano. Tandaan mo, yung pinirmahan mong prenuptial agreement. Hindi makapaniwala si Catherine. Pero sabi mo, protection lang yun para sa negosyo mo. Sabi mo, hindi natin yun kakailanganin. Nagkamali ka ng akala. Sabi ni Michael, dalhin niyo na siya. Bago pa man makakilos si Catherine, hawak na siya sa magkabilang braso ng mga gwardiya. Sinubukan niyang pumiglas, ngunit wala siyang lakas laban sa kanila. Bitawan niyo ako, Michael. Huwag mong gawin to. Ang tanging dala niya ay ang maliit na handbag na nakasabit sa kanyang balikat. Ang kanyang mga gamit, ang kanyang mga disenyo, ang kanyang buhay. Lahat ay naiwan sa loob ng penthouse na yon. Habang kinakaladkad siya palabas, ang huling nakita niya ay ang likod ni Michael nakatayo at hindi man lang siya nilingon. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa ground floor, itinulak siya ng mga gwardiya palabas ng labi. Huwag na po kayong babalik, ma'am. Utos po ni Sir Michael. Sabi ng isa sa kanila bago sila bumalik sa loob. Ang pinto ng salamin ng gusali ay nagsara sa likuran niya. Isang matunog na pag-click ang narinig niya na tila sumisimbolo sa pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Nakatayo si Catherine sa gilid ng kalsada sa Ayala Avenue, litong-lito at nanginginig. Napapaligiran siya ng matatayog na gusali ng mga mamahaling sasakyang dumaraan at ng mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Ngunit pakiramdam niya ay mag-isa siya sa isang disyerto. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinubukang tawagan si Michael, ngunit diretso ito sa voicemail. Sinubukan niya ulit. Voicemail pa rin. Hinarang na siya. Kailangan niyang kumuha ng pera. Kailangan niyang mag-book ng hotel. Kailangan niyang mag-isip. Naglakad siya patungo sa pinakamalapit na ATM. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ipinasok niya ang kanyang debit card, nag-type ng kanyang PIN at pinindot ang withdraw. Transaction declined. Kumunot ang noo ni Catherine. Siguro ay may problema sa machine. Lumipat siya sa kabilang ATM. Ipinasok niya ulit ang card. Invalid card. Please contact your bank. Nagsimula siyang kabahan. Kinuha niya ang isa pang card mula sa kanyang pitaka, isang credit card. Sinubukan niya itong gamitin. Ganoon pa rin ang resulta. Isa pa. Wala pa rin. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito problema sa mga ATM. Ito ay plinano. Iisang tao lang ang may kakayahang gawin ito. Pinutol na niya ang lahat. Napasandal si Catherine. Sa pader ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Wala siyang pera. Wala siyang bahay. Wala siyang asawa. Ang buong mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng isang oras. Binuksan niya ang kanyang telepono at tiningnan ang listahan ng mga kontak. Karamihan sa mga pangalan doon ay kanilang mga kaibigan, mga business partner ni Michael, mga asawa ng mga ito. Walang sino man sa kanila ang tutulong sa kanya laban kay Michael. Nag-scroll siya pababa. Ang paningin niya ay nanlalabo dahil sa mga luha. Hanggang sa nakita niya ang isang pangalan. Isang pangalan na hindi niya nakakausap ng madalas. Ngunit alam niyang tunay niyang kaibigan. Ang tanging taong natitira sa kanya. Joanna. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang pangalan nito. Nagring ito ng isang beses. 2 beses. Hello. Sagot ng isang boses sa kabilang linya. Hindi agad nakapagsalita si Catherine. Ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Catherine, ikaw ba yan? Ang ingay, nasaan ka? Sa wakas, nakahanap siya ng boses. Joanna? Halos pabulong niyang sabi, basag ang boses sa nagbabadyang pag-iyak. Kailangan ko ng tulong.
Ang malamig at malawak na bulwagan ng korte ay tila isang malaking halimaw na handang lumamon sa sinumang mahina. Ang mabibigat na kasangkapang yari sa darkwood, ang matataas na kisaime at ang amoy ng lumang papel at floor polish ay nagbibigay ng pakiramdam ng bigat at kapangyarihan, isang kapangyarihang alam ni Catherine na wala siya sa mga sandaling iyon. Nakaupo siya sa mesang para sa respondent mag-isa. Ang suot niya ay isang simpleng bestidang kulay abo na hiram niya kay Joanna. Bagamat malinis at maayos pakiramdam niya, ay isa itong uniforme ng pagkatalo, lalo na kung ikukumpara sa suot ng lalaking nasa kabilang panig ng silid. Doon nakaupo si Michael sa tabi ng kanyang abogado, si Attorney Roberto Vargas. Si Michael ay nakasuot ng isang mamahaling suit na tila hinulma sa kanyang katawan ng kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang sapatos ay kumikinang kahit sa madilim na ilaw ng korte. Mukha siyang isang hari sa kanyang trono at ang tingin niya kay Catherine ay puno ng paghamak. Si Attorney Vargas naman ay isang matangkad na lalaki na may matalas na tingin, ang klase ng abogadong alam mong sanay manalo sa pamamagitan ng pananakot. Naririnig ni Catherine ang mahinang bulungan ng dalawa, paminsan-minsan ay may kasamang mahinang pagtawa. Ang bawat hagik-gik ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pinagpipilitan niyang huwag magpakita ng kahinaan. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa at pinagsalikop ang mga ito nang mahigpit, napakahigpit na namuti ang kanyang mga buko. All rise, anunsyo ng alguasil. Tumayo ang lahat. Habang pumapasok si Hukom Reyes, isang lalaking nasa mga huling taon ng kanyang edad na may buhok, na halos puti na at salamin na nakasabit sa dulo ng kanyang ilong. Mayroon siyang anyo ng isang taong nakita na ang lahat at wala ng panahong mag-aksaya. Nang makaupo ang lahat, kinuha ng hukom ang folder ng kaso. Case number 24, 1887, De Villa versus De Villa, preliminary hearing for the dissolution of marriage. Tumingin siya sa panig ni Michael. Handa na ba ang panig ng petitioner? Mabilis na tumayo si Attorney Vargas. Yes, Your Honor. Handa na po kami. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa katunayan, Your Honor, ang aking kliyente, si Mr. Michael De Villa ay nais lamang ng isang mabilis at payapang paghihiwalay. Upang mapadali ang proseso, nag-aalok siya ng isang napaka-kumpidensyal at mapagbigay na settlement. Tumingin ang hukom kay Catherine. Mrs. De Villa, I see you are here without counsel. Dahan-dahang tumayo si Catherine, ang kanyang mga binti ay bahagyang nanginginig. Wala pa po, Your Honor. Kung gayon narinig mo ang alok ng iyong asawa, sabi ng hukom, muling nagsalita si Attorney Vargas. Your Honor, kung maari po nais naming ilahad ang alok. Dahil sa pagkilala sa 10 taon nilang pagsasama, si Mr. De Villa ay nag-aalok ng one-time payment na 500,000 piso at ipinagkakaloob din niya sa aking kliyente ang kanilang lumang sasakyan, isang 2014 model na sedan. Isang mahinang hagik-gikan ang narinig mula sa ilang taong nakaupo sa likuran. 500,000. Ang halagang iyon ay hindi pa aabot sa presyo ng isang designer bag na madalas bilhin ni Catherine. Ang sasakyan ay ang unang kotse ni Michael na halos hindi na gumagana at nakatambak na lang sa garahe. Ito ay hindi isang alok. Ito ay isang insulto. Sa pagkakataong yon, tumayo si Michael na tila hindi na makapaghintay na idagdag ang sarili niyang panggatong sa apoy. Your Honor, kung pwede po akong magsalita. Sabi niya, ang boses niya ay puno ng huwad na pagpapakumbaba. Sige, Mr. De Villa. Payag ng hukom. Humarap si Michael hindi sa hukom kundi kay Catherine. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sinubukan kong maging makatwiran, ngunit ang asawa ko, si Catherine, ay hindi praktikal na tao. Ang kanyang maliit na hobby sa paggawa ng mga alahas ay hindi sapat para suportahan ang kanyang sarili.
Hindi niya kayang pamahalaan kahit ang sarili niyang bank account, paano pa ang isang disenteng settlement. Ang alok na ito ay higit pa sa sapat para makapagsimula siyang muli sa isang buhay na angkop sa kanyang kakayahan. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang kahihiyan ay tila isang mainit na likidong kumalat sa buong katawan ni Catherine. Ipinahiya siya ni Michael sa harap ng hukom, sa harap ng buong korte, na parang wala siyang kwentang basura. Mrs. De Villa, anong masasabi mo? Tanong ng hukom. Ang boses niya ay nagpapakita na ng kawalan ng pasensya. Huminga ng malalim si Catherine, pinipilit na lunukin ng bara sa kanyang lalamunan. Hindi ko po matatanggap yan, Your Honor. Sabi niya ang boses niya ay mahina ngunit buo. Bumuntong hininga ang hukom. Mayroon ka bang sariling proposal o abogado na gagawa niyan para sa'yo? Naghahanap pa po ako ng abogado, Your Honor. Sagot ni Catherine. Isang mapanuyan na tunog ang pinakawalan ni Michael. At sino namang abogado ang kukunin mo, Catherine? Sino ang tatanggap ng kasong wala kang pambayad? Katahimikan, Mr. De Villa. Saway ng hukom. Ibinaling niya ang kanyang tingin. Kay Catherine ang kanyang mga mata ay tila pagod na. Ginang De Villa, ang oras ng korte ay mahalaga. Hindi tayo pwedeng maghintay habang buhay. Binibigyan kita ng 1 linggo. 1 linggo para humanap ng abogado. Kung sa susunod na pagdinig ay wala ka pa ring representasyon, ituturing ng korte na ikaw na mismo ang kakatawan sa iyong sarili at magpapatuloy tayo batay sa ebidensyang iniharap ng panig ng petitioner. Maliwanag ba? Ang mga salita ng hukom ay parang martilyong pumukpok sa huling piraso ng kanyang pag-asa. 1 linggo. Paano siya makakahanap ng abogado nang walang pera? Opo, Your Honor. Halos pabulong niyang sagot. Court is adjourned, deklara ng hukom at isang malakas na pagpukpok ng gavel ang tumapos sa pagdinig. Habang nag-aayos ng gamit sina Michael at ang kanyang abogado, naglalakad silang dumaan sa harap ni Catherine. Huminto si Michael at yumuko ng bahagya. Sayang. Bulong niya sapat lang para marinig ni Catherine. Binigyan kita ng pagkakataon. Ngayon, wala kang makukuha. At naglakad na sila palayo. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Gabi na. Ang maliit na apartment ni Joanna sa Quezon City ay isang mundong napakalayo mula sa penthouse ni Catherine sa Makati. Simple lang ang mga gamit, ngunit ang bawat sulok ay puno ng init at pag-aalaga. Nakaupo si Catherine sa isang lumang sofa na kayakap sa kanyang mga tuhod habang ang mga luha na pinigilan niya sa korte ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hayop siya, Kath. Hayop talaga siya. Sabi ni Joanna, inilapag ang isang mainit na tasa ng tsa sa mesa sa harap niya. Ipinahiya kanya sa harap ng lahat. Walang puso. Wala na, Joe. Humikbi si Catherine. Tapos na ang lahat. Paano ako lalaban? 1 linggo lang ang binigay sa akin. Sinara niya lahat ng account. Wala akong kahit isang kusing. Umupo si Joanna sa tabi niya at inakbayan siya. Hindi pa tapos. Hindi pwedeng matapos ng ganito. Pero paano? Tanong ni Catherine, ang boses niya ay puno ng kawalan ng pag-asa. Tinitigan siya ni Joanna ng diretso sa mata, ang kanyang muka ay seryoso. May isang paraan, Kath. Alam mo kung ano yon. Isang paraan na matagal mo nang iniiwasan. Agad na umiling si Catherine. Hindi. Hindi ko kayang gawin yon. Alam mo kung bakit ako umalis. Ayokong bumalik sa mundong yon. Ayokong humingi ng tulong sa kanya. Bakit? Dahil sa pride? Mariing tanong ni Joanna. Catherine, tinapakan na ni Michael ang pride mo. Dinurog niya at ginawang abo. Ano pa ang pinanghahawakan mo? Ito na lang ang pag-asa mo. Ang tanging tao sa buong Pilipinas na kayang tapatan ng demonyo mong asawa. Tumayo si Joanna, kinuha ang telepono ni Catherine mula sa mesa at may pinindot doon. Pagkatapos inilapag niya ito sa kandungan ni Catherine. Sa screen ng telepono
Nakabukas ang listahan ng contact. May isang pangalan na naka-highlight doon. Isang pangalan na nagdulot ng halo-halong takot respeto at matagal nang hinanakit sa puso ni Catherine. Doña Consuelo. Tawagan mo na siya. Utos ni Joanna ang kanyang boses ay malumanay, ngunit walang pag-aalinlangan. May isang tao lang na mas makapangyarihan, mas matalino at siguradong mas nakakatakot kaysa kay Michael. Tinitigan ni Catherine ang pangalan sa screen. Para itong isang portal patungo sa isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Ang pagpindot sa call button ay hindi lang isang simpleng pagtawag. Ito ay isang pagsuko. Isang pag-amin na kailangan niya ang ina na tinalikuran niya para sa lalaking sumira sa kanya. Tawagan mo na ang nanay mo, Catherine. Isang linggo ang lumipas na parang isang taon ng pagdurusa para kay Catherine. Bawat araw ay isang pakikibaka para sa pag-asa. Bawat gabi ay pinupuno ng mga bangungot kung saan nakikita niya ang mapanuyang ngiti ni Michael. Ngayon narito na naman siya sa parehong silid hukuman, nakaupo sa parehong upuan suot ang isa pang hiram na damit mula kay Joanna. Ngunit ngayon, mas mabigat ang hangin, mas madilim ang paligid. Ito na ang huling araw. Ito na ang katapusan. Sa kabilang panig mas mayabang pa kaysa dati, sina Michael at Attorney Vargas. Nagbubulungan sila tumatawa at panakanakang sumusulyap sa kanya na para bang isa siyang langgam na malapit ng tapakan. Alam nilang wala siyang abogado. Alam nilang panalo na sila. All rise, anunsyo muli ng alguwasil. Pumasok si Hukom Reyes at umupo sa kanyang mataas na silya. Walang anumang pagbabago sa kanyang mukha. Para sa kanya isa lang itong kaso sa mahabang listahan ng mga sirang pamilya. Case number 24-7. Simula ng hukom, tumingin siya kay Catherine, ang kanyang mga mata sa ibabaw ng salamin. Ginang Divilla nakalipas na ang isang linggo. Nakahanap ka na ba ng legal na representasyon? Huminga ng malalim si Catherine. Pinilit niyang magsalita ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Wala po, Your Honor. Halos hindi marinig na sagot niya. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Michael. Tumango ang hukom, tila inaasahan na ang sagot. Kung gayon, gaya ng napag-usapan, ituturing ng korte na ikaw na ang kakatawan sa iyong sarili. Handa na ba ang panig ng petitioner na iharap ang kanilang mosyon? Handang-handa po, Your Honor. Mabilis na sagot ni Attorney Vargas, tumatayo na may dalang mga papeles. Nais po naming ihain ang mosyon para sa isang summary judgment batay sa kawalan ng pagtutol mula sa respondent at sa mapagbigay na alok ng aking kliyente. Habang nagsasalita si Attorney Vargas, naramdaman ni Catherine na unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin. Ito na ang sandali kung saan opisyal na siyang tatanggalan ng lahat. Ang kanyang dignidad, ang kanyang kinabukasan, ang 10 taon ng kanyang buhay. Dahil dito, hinihiling namin sa korte na ipagkaloob ang diborsyo at aprubahan ang settlement na hindi natapos ni Attorney Vargas ang kanyang sasabihin. Isang malakas at biglaang tunog ang pumuno sa silid na tila isang kulog sa isang maaliwalas na kalangitan. Ang dalawang malalaki at mabibigat na pinto sa likuran ng korte ay bumukas. Nang may puwersa ang mga ito'y humampas sa pader at lumikha ng isang nakakagulat na alingaw-ngaw. Natigil ang lahat. Bawat ulo sa silid hukuman, kasama na ang kay Hukom Reyes ay lumingon patungo sa entrada. Nakatayo sa bukana ng pinto ang isang babae. Hindi siya matangkad, ngunit ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig ng kapangyarihang higit pa sa pisikal na anyo. Nakasuot siya ng isang puting-puting suit na tila sumisigaw ng yaman at awtoridad. Ang kanyang kulay pilak na buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha bagamat may mga linya na ng edad ay matatag at walang mababakas na emosyon. Sa likuran niya ay may 3 mas batang abogado, 2 lalaki at 1 babae. Lahat ay nakasuot ng maitim na suit
at may dalang mga mamahaling leather briefcase. Kumikilos sila na parang mga sundalong sumusunod sa isang general. Dahan-dahan, nagsimulang maglakad ang babae sa gitnang pasilyo. Ang bawat tapak ng kanyang mga takong sa sahig na gawa sa marmol ay tila isang bilang isang countdown. Ang tunog ay malinaw sinasadya at puno ng kumpiyansa. Napatingin si Michael sa kanyang abogado, nagtataka. Sino yan? Bulong niya. Ngunit si Attorney Vargas ay hindi makasagot. Nanlalaki ang kanyang mga mata at ang kulay ng kanyang mukha ay unti-unting nagiging kasing puti ng papel. Isang butil ng pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang pangalan ng babae ay tila isang multong nagpakita sa kanyang harapan. Nakarating ang babae sa mesang kinauupuan ni Catherine. Hindi niya tiningnan ang kanyang anak. Hindi rin niya tiningnan ang hukom. Sa halip dahan-dahan siyang lumingon at tinitigan ng diretso si Michael de Villa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nagpapahiwatig ng kabaitan, kundi ng isang panganib na paparating. Paumanhin po sa aking pagkahuli, kagalang-galang na hukom, sabi ng babae. Ang kanyang boses ay kalmado at makinis, ngunit may bigat na pumuno sa bawat sulok ng silid. Nagkaroon lamang ng kaunting aberya sa paghahain ng ilang kaukulang mosyon laban sa mga nakatagong ari-arian ni Ginoong de Villa sa Singapore at sa Switzerland. Namilog ang mga mata ni Michael. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Maaari bang magpakilala ang abogada para sa talaan ng korte? Tanong ni Hukom Reyes. Ang kanyang tono ay nagbago mula sa pagkabagot patungo sa pag-iingat at respeto. Ang babae ay naglakad patungo sa desk ng court reporter at naglagay doon ng isang business card. Pagkatapos humarap siya sa hukom. Consuelo Bautista Alvarez. Deklara niya ang kanyang pangalan ay umalingaw-ngaw na parang isang hatol. Senior Managing Partner ng Bautista Alvarez Law na may mga opisina sa Manila, Hong Kong at London. Ako po ang hahawak ng kaso bilang abogado para sa respondent si Ginang Catherine de Villa. Huminto siya sandali, hinahayaang lumubog ang bigat ng kanyang pangalan sa isipan ng lahat. Pagkatapos muli niyang tiningnan si Michael, ang kanyang mga matay nagniningas sa lamig. At para sa kaalaman ng lahat, ako rin ang kanyang ina. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Maging ang pag-ikot ng mga bentilador sa kisame ay tila huminto. Si Michael ay napanganga nagpapalipat-lipat ng tingin mula sa babaeng puno ng kapangyarihan patungo sa kanyang asawang nanginginig sa upuan. Ina. Halos hindi niya masabi ang salita. Pero, sabi mo, sa wakas nag-angat ng tingin si Catherine. May mga luha sa kanyang mga mata, ngunit ngayon ang kanyang baba ay nakataas. Attorney Vargas, sabi ni Doña Consuelo, ang kanyang atensyon ay bumaling sa abogadong namumutla. Matagal na rin tayong hindi nagkita, mula pa noong kaso ng malaking real estate company na kinakatawan mo. Junior associate ka pa lang noon, hindi ba? Ang tagadala ng kape ng mga tunay na abogado. Napalunok si Attorney Vargas. Doña Consuelo, isang karangalan po. Hindi ko alam. Marami kang hindi alam. Putol ni Doña Consuelo. Gaya ng katotohanang ang prenuptial agreement na ipinagmamalaki ninyo. Sabi niya at ngayon ay kay Michael na siya nakatingin, ay walang bisa. Hindi totoo yan. Sigaw ni Michael tumatayo. Pinirmahan niya yan. Walang pumilit sa kanya. Talaga ba? Tanong ni Doña Consuelo. Lumakad siya palapit sa mesa ni na Michael. Mula sa kanyang briefcase, kinuha niya ang isang manipis na folder. Ayon sa sworn affidavit ng aking anak 2 araw, bago ang kasal ninyo, tinakot mo siya. Sinabi mo na kung hindi niya pipirmahan ang kasunduang yan, sisirain mo ang maliit na negosyo ng kanyang ama sa probinsya. Gagamitin mo ang iyong impluwensya para ipasara ito at mabaon sila sa utang. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga tao sa korte. Kasama sa ebidensya ang kopya ng mga text message na ipinadala mo sa kanya noong gabing iyon.
Patuloy ni Doña Consuelo, ang bawat salita ay tila isang patalim. Mga mensaheng akala mo ay nabura mo na, ngunit nakuha ng aking mga forensic expert mula sa cloud backup ng luma niyang telepono. Inilabas niya ang isang kopya ng kasunduan mula sa folder. Hindi niya ito ibinigay. Hindi niya ito inabot. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa mesa ni Michael at sa isang kilos na puno ng sinasadyang paghamak, binitawan niya ang mga papel. Isang malakas na lagapak ang umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan nang bumagsak ang mga dokumento sa ibabaw ng makintab na mesa ni Michael. Napaatras siya na parang isang ahas ang ibinato sa kanya. "Objection, Your Honor." Sigaw ni Attorney Vargas, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig at walang lakas. Walang basihan ang mga paratang na ito. Hindi siya pinansin ni Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Michael na ngayon ay nakaupo na muli. Ang kanyang muka ay larawan ng purong takot at pagkalito. Yumuko si Doña Consuelo nang bahagya ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang mula kay Michael. Ang paggamit ng pananakot para makuha ang isang pirma ay tinatawag na coercion at sa ilalim ng batas, ginagawa nitong walang bisa at ilegal ang anumang kontrata. Itinuwid niya ang kanyang tayo at humarap sa korte. Ang prenuptial agreement ay basura at dahil dyan, ang lahat ng kinita at ari-arian sa loob ng 10 taon ng kanilang kasal ay itinuturing na conjugal property. Muli siyang lumingon kay Michael, ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Pagsisimula pa lamang ito, Ginoo. Ang hangin sa loob ng korte ay halos hindi gumagalaw, siksik sa tensyon na parang kuryente. Ang kumpiyansa na dating nakabalot kay Michael at sa kanyang abogado ay naglaho na napalitan ng isang manipis na tabing ng pagkataranta. Si Hukom Reyes naman na kaninay tila nababagot ay ngayon nakaupo ng tuwid, ang kanyang buong atensyon ay nakatuon kay Doña Consuelo. "Your Honor," nagsalita si Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado, ngunit may talim na kayang humiwa. "Dahil naitatag na natin na walang bisa ang prenuptial agreement, nais kong ngayong ituon ang pansin ng korte sa financial statement na isinumite ni Ginoong De Villa." May iniabot siyang isang dokumento sa isa sa kanyang mga junior associate na agad namang nagbigay ng kopya sa hukom at kay Attorney Vargas. Ang kamay ni Vargas ay bahagyang nanginginig nang abutin niya ang papel. Ayon sa dokumentong ito na isinumpaan ni Ginoong De Villa. Patuloy ni Doña Consuelo, ang kanyang kabuuang net worth ay humigit kumulang sa 50 milyong piso. Isang disenteng halaga para sa isang real estate developer. Ngunit, Your Honor, ang statement na ito ay hindi lamang mali. Ito ay isang gawa-gawa. Isa itong obra ng katang-isip. "Objection," di muling sigaw ni Attorney Vargas, ngunit ang kanyang pagtutol ay mahina at walang dating. "Walang basihan ang akusasyon ng abogada." "Walang basihan?" Ulit ni Doña Consuelo, may bahagyang pagtaas sa isang kilay. "Kung gayon, hayaan ninyong bigyan ko ito ng basihan." Naglakad siya pabalik sa kanyang mesa at binuksan ang isa sa mga mamahaling briefcase. Mula roon, naglabas siya ng isang makapal na pligo ng mga dokumento na tila kasing kapal ng isang libro. Ang bigat ng pagbagsak nito sa mesa ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Sa loob ng nakaraang 72 oras, Your Honor, ang aking team ng forensic accountants, mga eksperto, na karaniwang hinahabol ang pera ng mga tiwaling politiko para sa gobyerno, ay walang tulog na sinundan ang bawat sentimo na dumaan sa mga kamay ni Ginoong De Villa sa nakalipas na 5 taon. Tumingin siya kay Michael na ngayon ay pawis na pawis ang kanyang mamahaling suit ay tila kumikitid sa kanyang katawan. "Natuklasan namin ang isang network ng mga shell company," sabi ni Doña Consuelo, isa-isang inilalabas ang mga exhibit. "Unahin natin ang Golden Peak Holdings, isang kumpanyang nakarehistro sa British Virgin Islands.
Sa papel ito ay pag-aari ng isang malayong pinsan ni Ginoong de Villa. Ngunit ang lahat ng pondo ay direktang nanggagaling sa kanyang mga personal na account. Sa pamamagitan ng kumpanyang ito, bumili siya ng isang 2-bedroom condominium unit sa Singapore noong nakaraang taon. Halaga katumbas ng 80 milyong piso. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa korte. Sunod ang Azure Horizon Investments na nakabase sa Hong Kong. Ginamit niya ito para magbukas ng isang investment portfolio na naglalaman ng mga stock at bond na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso. Habang nagsasalita si Doña Consuelo, ang kanyang mga associate ay mabilis na namamahagi ng mga kopya ng mga bank statement deed of sale at mga corporate registration. Bawat papel ay isang dagok kay Michael. At ang paborito ko sa lahat, sabi ni Doña Consuelo, may bahid ng sarkasmo sa kanyang boses. Ang Sierra Verde Properties, isang lokal na kumpanya na ginamit niya para bumili ng isang malawak na lupain at isang rest house sa Tagaytay. Isang lihim na tagpuan, marahil. Sa puntong ito, hindi na nakatiis si Michael. Kasama yan sa negosyo ko, mga investment yan. Sigaw niya, ang boses niya ay basag sa pagkataranta. Walang kinalaman si Catherine dyan. Katahimikan, Ginoong de Villa. Mariing utos ng hukom. Maupo ka. Ang tingin ng hukom kay Michael ay puno na ngayon ng pagdududa at pagkasuklam. Hindi pinansin ni Doña Consuelo ang pag-aalboroto. Ang lahat ng ito, Your Honor, ang kondo sa Singapore, ang stocks sa Hong Kong, ang bahay sa Tagaytay, wala ni isa sa mga ito ang idineklara sa kanyang financial statement. Ang kabuuang halaga ng mga nakatagong ari-arian na ito ay hindi bababa sa 300 milyong piso. Ang halagang yon ay tila isang bombang sumabog sa loob ng silid. Maging ang mga karaniwang empleyado ng korte ay napanganga. Ang hindi pagdedeklara ng mga ari-ariang ito sa isang sinumpaang salaysay ay tinatawag na perjury, Your Honor. At ang paglilipat ng conjugal funds sa mga lihim na account ay financial fraud. Paliwanag ni Doña Consuelo, si Attorney Vargas ay nakaupo na lamang nakayuko at nakatingin sa mga papel sa kanyang mesa na para bang hindi niya maintindihan ang mga nakasulat dito. Ang depensang inihanda niya ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Nasaan na ang yabang mo ngayon, Ginoo? Bulong ni Doña Consuelo, sapat lang para marinig ni Michael. Nasaan na ang kumpiyansa mo na wala siyang makukuha? Tumingin si Michael kay Catherine. Sa unang pagkakataon, wala nang paghamak sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim takot. Tinitigan siya pabalik ni Catherine. Ang takot na dating bumabalot sa kanya ay unti-unting napapalitan ng isang bagong damdamin. Isang damdamin ng lakas. Nakikita niya ang pagguho ng lalaking minsang nagpaguho sa kanyang mundo. At sa kabila ng sakit, may isang maliit na bahagi sa kanya na nakakaramdam ng katarungan. Muling humarap si Doña Consuelo sa hukom. Your Honor, ang mga ito ay paunang ebidensya pa lamang. Ngunit malinaw na ang kasong ito ay hindi lamang isang simpleng kaso ng diborsyo. Ito ay isang kaso ng malawakang panloloko. Huminto siya sandali at lumingon muli kay Michael. Ang kanyang tingin ay matalas na parang kutsilyo. At mayroon pa akong isang tanong para sa korte. Saan napunta ang malaking bahagi ng perang ito? Para saan ang isang lihim na bahay sa Tagaytay? Tumingin siya sa pinto sa likuran ng korte na para bang may hinihintay. Sa palagay ko may isang tao na makakasagot niyan para sa atin. Nais kong tawagin ang aking susunod na testigo. Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa korte. Ang bawat pares ng mata ay nakatutok kay Doña Consuelo, nag-aabang kung sino ang testigo na maglalagay ng huling pako sa ataol ni Michael de Villa. Si Michael ay nakaupo na parang isang estatwa, ang mukha niya'y blanko sa pagkabigla. Ang kanyang isipan ay tila mabilis na nag-iisip, sinusubukang hulaan kung sino sa kanyang mga kasabwat
sa kanyang mga kaibigan ang posibleng magtraidor sa kanya. I call to the witness stand. Anunsyo ni Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, Miss Tricia Gomez. Ang pangalan ay tila isang kidlat na gumuhit sa hangin. Napalingon si Michael sa pinto sa likuran na may ekspresyon ng purong takot at hindi paniniwala. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Si Tricia. Bata pa marahil nasa mga unang taon ng 20 at may isang kagandahang tila ginawa para sa mga magazine. Ngunit ngayon, ang kanyang kagandahan ay nababahira ng takot. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida at ang kanyang mga kamay na may hawak na maliit na clutch bag ay nanginginig. Naglakad siya sa gitnang pasilyo, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sahig, iniiwasan ang nag-aapoy na tingin ni Michael. Bawat hakbang niya ay tila mabigat, bawat paghinga ay tila isang pakikibaka. Nang dumaan siya sa harap ni Michael, sinubukan nitong magsalita. Tricia! Bulong niya, ang boses niya ay puno ng pakiusap at babala. Ngunit hindi siya pinansin ng babae. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating sa witness stand. Ang alguasil ay lumapit na may hawak na Biblia. Itaas mo ang iyong kanang kamay. Sumusumpa ka ba na magsasalita ng katotohanan, buong katotohanan, at walang iba kundi katotohanan lamang? Opo. Nanginginig na sagot ni Tricia, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nang makaupo siya, lumapit si Doña Consuelo. Ngunit ang kanyang anyo ay nagbago. Nawala ang pagiging matapang at palaban. Napalitan ito ng isang malumanay at halos makainang paglapit. Miss Gomez, salamat sa iyong pagdating. Mahinahon niyang sabi. Alam kong hindi ito madali para sa iyo. Maaari mo bang sabihin sa korte kung ano ang iyong relasyon kay Ginoong Michael de Villa? Huminga ng malalim si Tricia, tila kumukuha ng lakas mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Tumingin siya hindi kay Michael kundi sa kawalan. Ako po ang kanyang girlfriend sa loob ng halos 2 taon. Ang salitang girlfriend ay umalingaw-ngaw sa korte. Naramdaman ni Catherine ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib na para bang sinaksak siya. Alam niyang mayroon, ngunit iba pa rin pala kapag narinig mo na mula mismo sa bibig ng babae. Napayuko siya, hindi makatingin. At sa loob ng 2 taon na yon, Miss Gomez, patuloy ni Doña Consuelo, may mga nabanggit ba sa iyo si Ginoong de Villa tungkol sa kanyang mga plano para sa kanyang asawa? Dito nag-angat ng tingin si Tricia. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng galit. Ang galit ng isang taong niloko. Lagi po. Sagot niya mas malakas na ngayon. Lagi niyang sinasabi na si Catherine ay isang pabigat. Isang display lang daw sa bahay na walang silbi. Sinabi niya sa akin na pagdating ng tamang panahon, iiwan niya siya. At ano pa ang sinabi niya? Tanong ni Doña Consuelo. Ipinagmalaki niya sa akin ang plano niya. Sabi ni Tricia, ang kanyang mga salita ay tila lason na matagal na niyang gustong iluwa. Sinabi niya na sisiguraduhin niyang walang makukuha si Catherine, na dudurugin niya ito sa korte. Ang sabi niya, papatunayan ko sa kanya na walang-wala siya kung wala ako. Proud na proud siya habang sinasabi. Napapikit si Catherine. Bawat salita ay isang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Sabi niya, gusto niyang turuan ng leksyon si Catherine. Patuloy ni Tricia, ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Gusto niyang bumalik sa kanya si Catherine na nagmamakaawa, lumuluhod. Hindi raw dahil kailangan niya ng pera, kundi dahil gusto niyang makita itong nagdurusa. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Michael ang sarili. Sinungaling. Binayaran kanya para sabihin, yan, sigaw niya itinuturo si Doña Consuelo. Katahimikan. Dagok ng martilyo ng hukom. Isa pang salita, Ginoong de Villa, at ipapakulong kita for contempt. Hindi natinag si Doña Consuelo. Miss Gomez,
Bakit ka nagpasya na tumestigo laban sa kanya ngayon? Tumingin si Tricia ng diretso kay Michael. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkasuklam. Dahil sinungaling din siya sa akin, sabi niya ang boses niya ay basag na. Nangako siya sa akin. Sabi niya ako lang. Sabi niya magsasama kami. Pero kagabi, ipinakita sa akin ni Doña Consuelo ang mga ebidensya. Huminga siya ng malalim. May isa pa pala siyang babae. Isang modelo sa Cebu. At binilhan niya ito ng condo unit doon gamit ang parehong pera na sinabi niyang para sa aming kinabukasan. Ang revelasyon ay isang malakas na sampal, hindi lang kay Michael, kundi sa buong korte. Ang lalaking nagpapakita ng anyo ng isang matagumpay na negosyante ay isa palang mandaraya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Wala na akong ibang katanungan, Your Honor, sabi ni Doña Consuelo. Bumalik siya sa kanyang upuan, ang kanyang misyon ay tapos na. Ngayon, ang lahat ng atensyon ay nasa abogado ni Michael, si Attorney Vargas. Nasa kanya ang pagkakataon para sa cross-examination para subukang sirain ang kredibilidad ni Tricia. Ngunit si Attorney Vargas ay tila isang kapitan ng isang lumulubog na barko. Alam niyang wala nang maisasalba. Alam niyang ang bawat pagtatangka na ipagtanggol si Michael ay magpapalubog lamang sa kanya kasama nito. Tumingin siya sa hukom, pagkatapos ay sa kanyang kliyente, na ngayon ay nakayuko at talunan. Tumingin siya kay Doña Consuelo na nakatitig sa kanya na may isang mapanuring ngiti. Tumayo si Attorney Vargas, inayos ang kanyang kurbata. Ngunit hindi siya naglakad patungo sa witness stand. Humarap siya sa hukom. Your Honor. Sabi niya ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Sa puntong ito, dahil sa mga seryosong issue ng etika na lumabas sa pagdinig na ito at upang maprotektahan ang aking profesional na integridad bilang isang opisyal ng korte. Huminto siya sandali, pinipili ang kanyang mga salita. With the court's permission, I respectfully move to withdraw as counsel for the petitioner, Mr. Michael De Villa. Ang anunsyo ay ang huling tunog ng pagbagsak. Ang sariling abogado ni Michael ay inabandona na siya sa gitna ng digmaan. Ano? Sigaw ni Michael, ang kanyang mukha ay larawan ng pagkakanulo. Hindi mo pwedeng gawin yan, binabayaran kita. Ngunit huli na ang lahat. Tinalikuran na siya ng kanyang abogado. Tinalikuran na siya ng kanyang kerida. Tinalikuran na siya ng batas. Si Michael De Villa ay naiwang mag-isa na papaligiran ng mga guho ng kanyang mga kasinungalingan. Ang mosyon ni Attorney Vargas na bumitiw bilang abogado ay tila isang malakas na alon na humampas sa buong silid hukuman na nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang pag-abandona sa isang kliyente sa gitna ng pagdinig ay isang pambihirang hakbang, isang malinaw na senyales na ang kaso ay hindi na maisasalba at nakakalason na para sa sinumang madikit dito. Si Michael ay napatingin sa kanyang abogado na may halong galit at desperasyon. Traidor! Sigaw niya tumatayo. At akmang susugurin ito, ngunit isang matigas na tingin mula kay Hukom Reyes ang nagpatigil sa kanya. Maupo ka, Ginoong De Villa. Mariing utos ng hukom. Ang kanyang boses ay walang bahid ng simpatiya. Tumingin siya kay Attorney Vargas. Attorney, ang iyong mosyon ay noted, ngunit hindi ko ito aaprubahan sa ngayon. Mananatili ka sa iyong upuan hanggang matapos ang pagdinig na ito upang siguruhing may representasyon pa rin ang iyong kliyente. Pagkatapos nito, malaya kang maghain ng anumang nais mo. Maliwanag. Napilitang tumango si Attorney Vargas. Opo, Your Honor. Bumalik siya sa kanyang upuan, ngunit inilayo niya ito ng ilang pulgada mula kay Michael, isang pisikal na pagdistansya na nagsasabi ng lahat. Si Hukom Reyes ay huminga ng malalim. Tinanggal niya ang kanyang salamin at ipinatong ito sa mesa. Minasahe niya ang kanyang sentido na tila sumasakit ang ulo sa lahat ng kanyang narinig. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tinitigan niya si Michael. Ang tingin niya
ay hindi na tingin ng isang hukom sa isang nasasakdal. Ito ay tingin ng isang matandang lalaki sa isang taong lubos niyang kinasusuklaman. Ginoong de Villa. Nagsimula ang hukom, ang kanyang boses ay mababa ngunit mabigat na parang bawat salita ay may dalang bigat ng bato. 25 taon na ako sa serbisyo. Sa loob ng 25 taon, nakakita ako ng mga kasong pangit, magulo at masakit. Nakita ko ang mga mag-asawang nag-aagawan sa mga kasangkapan. Nakita ko ang mga magulang na ginagamit ang kanilang mga anak bilang sandata. Ngunit sasabihin ko sa iyo ngayon, huminto siya at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang ipinakita mo sa aking korte ngayon ay isa sa mga kasuklam-suklam na pagpapakita ng kayabangan, kalupitan at panloloko na nasaksihan ko sa buong karera ko. Si Michael ay napayuko, hindi makatingin sa hukom. Ang kanyang pagiging arogante ay ganap ng naglaho na palitan ng isang anyo ng hubad na pagkatalo. Pumasok ka sa aking korte na mayabang at puno ng panunuya. Patuloy ng hukom, ang kanyang boses ay unti-unting tumataas. Ipinahiya mo ang babaeng ipinangako mong mamahalin at poprotektahan. Nagsinungaling ka sa ilalim ng panunumpa. Nagtago ka ng daan-daang milyong piso. Ginamit mo ang pera ng inyong pagsasama para sustentuhan hindi lang isa, kundi maraming babae. At umupo ka dyan tumatawa sa iyong asawa sa pag-aakalang ikaw na ang nanalo. Ang hukom ay lumingon kay Catherine. Ang kanyang ekspresyon ay lumambot ng bahagya. Ginang de Villa, ako ang humihingi ng paumanhin sa iyo. Dapat ay mas naging mapagmatsyag ang korte. Dapat ay naprotektahan ka namin ng mas maaga. Isang munting tango lang ang naisagot ni Catherine habang ang mga luha ng kaluwagan ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Inabot ni Doña Consuelo ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa at pinisil ito ng marahan. Gayunpaman, sabi ng hukom, muling isinuot ang kanyang salamin na may sinasadyang kabagalan. Ngayon nasa posisyon na ako para itama ang mga bagay-bagay. Kinuha niya ang kanyang pluma. Ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang kaluskos ng mga bentilador sa kisame at ang mabilis na pagtibok ng puso ni Michael. Maglalabas ako ng isang temporary order, epektibo kaagad. Deklara ng hukom. Ang kanyang boses ay formal na at tumpak. Ang pinal na hatol ay isusunod kapag natapos na ng mga accountant ni Doña Consuelo ang buong audit sa lahat ng ari-arian ni Ginoong de Villa, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Tumingin siya sa kanyang mga tala. Una, iniutos ko ang agarang pag-freeze sa lahat ng bank account, investment at ari-arian na nakapangalan kay Michael de Villa sa kanyang mga kumpanya o sa anumang entity na kanyang kontrolado. Ang nag-iisang may access sa mga ito ay ipagkakaloob kay Ginang Catherine de Villa at sa kanyang legal counsel. Isang mahinang ungol ng pagtutol ang kumawala sa mga labi ni Michael. Ang kanyang pinaghirapang itago ay nasa kamay na ngayon ng babaeng gusto niyang yurakan. Ikalawa, patuloy ng hukom. Iginagawad ko kay Ginang de Villa ang agaran at eksklusibong karapatang manirahan sa kanilang conjugal home sa Makati. Ginoong de Villa, mayroon ka hanggang alas 6 ng gabi mamaya para lisanin ang nasabing lugar. Ang maaari mo lamang dalhin ay ang iyong mga personal na damit at toiletries. Wala nang iba. Kung meron kang aalisin na kahit isang kutsarita o isang picture frame, ipapaaresto kita para sa salang pagnanakaw. Dito na hindi napigilan ni Michael ang kanyang sarili. Sinubukan niyang tumayo, ang kanyang muka ay namumula sa galit. Hindi bahay ko yon. Ako ang nagpagawa nun. Officer, sigaw ng hukom. 2 alguwasil ang mabilis na lumapit at pumagitna kay Michael. Ang isa ay mariing ipinatong ang kamay sa kanyang balikat, isang malinaw na babala na huwag nang gumalaw. Napilitan siyang maupo, humihingal sa galit na parang isang hayop na nakulong. Ikatlo, sabi ng hukom ngayon,
ay nakatingin kay Attorney Vargas. Ipinag-uutos ko na ang kompletong transcript ng pagdinig ngayon ay isumite sa opisina ng Anti-Money Laundering Council at sa Bureau of Internal Revenue para sa investigasyon sa mga kasong perjury fraud at tax evasion. Attorney Vargas, iminumungkahi kong makipagtulungan ka ng buo kung nais mo pang magpatuloy sa iyong propesyon. Oo po, Your Honor. Mabilis na sagot ng abogado na tila nais nang mawala sa lugar na yon. At ikaapat at panghuli, sabi ng hukom ang kanyang tingin ay bumaling kay Doña Consuelo tungkol sa bayad sa serbisyo ng abogada dahil sa malisyosong panloloko at masamang hangarin na ipinakita ng petitioner si Ginoong De Villa ang personal na mananagot sa 100% ng legal fees ni Ginang De Villa batay sa standard rates ng inyong law firm para sa isang senior partner. Huminto ang hukom at isang bahagyang namangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa pagkakaalam ko, malaki-laking halaga yan. Napakalaking halaga, Your Honor. Sang-ayon ni Doña Consuelo, ang kanyang nanangiti ay mas lumawak. Court is adjourned. Ang malakas na pagpukpok ng gavel ay tumapos sa lahat. Ito ay hindi lang tunog ng pagtatapos ng sesyon. Ito ang tunog ng pagsasara ng pinto sa dating buhay ni Michael De Villa. Habang nagkakagulo ang mga tao, sa pag-alis si Michael ay nanatiling nakaupo tulala. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng isang oras. Mula sa pagiging hari, siya ngayon ay isang pulubi na may banta pa ng pagkakakulong. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Lumakad siya patungo kina Catherine at Doña Consuelo na nag-aayos ng kanilang mga gamit. Catherine, please, sabi niya, ang kanyang boses ay paos at basag. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Saan ako pupunta? Tumingin sa kanya si Catherine. Sa unang pagkakataon, wala na siyang nakitang galit o sakit. Ang nakita niya lang ay isang estranghero. Bago pa man siya makapagsalita, humakbang si Doña Consuelo at humarang sa pagitan nila. Ginoong De Villa, sabi niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Ang aking anak ay hindi nakikipag-usap sa mga kriminal. Kung mayroon kang sasabihin, idirekta mo ito sa aking junior associate. Isinenyas niya ang isa sa mga batang abogado. Bigyan mo siya ng card mo. Pagkatapos, inakay na ni Doña Consuelo si Catherine palabas. Halika na, anak. May reservation tayo para sa tanghalian. Marami tayong dapat pag-usapan. Naglakad sila palayo. Hindi lumingon si Catherine kahit isang beses. Naiwan si Michael na nakatayo sa gitna ng korte. Habang papalabas sila, isang sasakyang itim at marangya ang huminto sa hagdanan ng korte na tila may hinihintay. Bumukas ang pinto nito at isang matangkad na lalaking may kulay pilak na buhok ang bumaba. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit matagal nang hindi nakikita ni Catherine. Isang lalaking hindi niya inaasahang darating. Ang kanyang ama, Don Ricardo. Ang sikat ng araw sa labas ng gusali ng korte ay tila napakaliwanag, halos nakakasilaw matapos ang ilang oras sa madilim na silid hukuman. Para kay Catherine, ang liwanag na yon ay sumisimbolo sa isang bagong simula. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, nakahinga siya ng maluwag. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib ay tila nabunutan. Hawak-hawak siya sa braso ng kanyang ina, si Doña Consuelo, habang sabay silang bumababa sa malapad na hagdanan. Isang itim na sasakyan ang sasakyan ni Doña Consuelo ang naghihintay na sa kanila sa ibaba. Ngunit bago pa man sila makarating dito, isang isa pang marangyang itim na sedan ang mabilis na huminto sa kanilang harapan na humarang sa kanilang daan. Bumukas ang bintana sa likuran at isang mukhang pamilyar ngunit malayo ang lumitaw. Don Ricardo Alvarez, ang kanyang ama. Ang buhok niya ay mas marami ng puti kaysa sa huling pagkikita nila at ang mga linya sa kanyang mukha ay mas lumalim. Ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matigas at puno ng awtoridad, ang tindig ng isang taong
Sanay na nasusunod, natigilan si Catherine. Ang nangiti na unti-unti nang sumisibol sa kanyang mga labi ay biglang naglaho. Itay halos pabulong niyang sabi. Ang buong katawan ni Doña Consuelo ay nanigas sa tabi niya. Ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Catherine ay humigpit. Ang kanyang mukha na kanina'y nagpapakita ng tagumpay ay naging isang malamig na maskara. Ricardo, sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Ano ang ginagawa mo dito? Hindi sumagot si Don Ricardo. Sa halip marahan siyang bumaba mula sa sasakyan. Nakasuot siya ng isang perpektong plansadong barong. Ang kanyang sapatos ay makintab. Hindi siya tumingin kay Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatuon kay Catherine. Narinig ko ang nangyari. Sabi niya, ang kanyang boses ay malalim at walang anumang init. Magaling ang ginawa mo sa loob. O mas tamang sabihin, magaling ang ginawa ng iyong ina. Ano ang kailangan mo, Itay? Tanong ni Catherine. Ang sakit ng maraming taong pagpapabaya ay muling bumabalik. Hindi niya maalala kung kailan ang huling beses na tumawag ang kanyang ama para lamang kamustahin siya. Palagi itong may kinalaman sa negosyo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, sabi ni Don Ricardo, at mula sa loob ng kanyang coat, kumuha siya ng isang makapal na brown envelope. Nandito ako dahil may utang sa akin si Michael De Villa. Isang malaking utang. Kumunot ang noo ni Catherine. Wala na akong pakialam sa mga utang ni Michael. Siya ang problemahin mo. Diyan ka nagkakamali, sagot ng kanyang ama. Dahil ang utang niya ay problema mo na rin ngayon. Binuksan niya ang envelope at inilabas ang isang dokumento, isang loan agreement. 7 buwan na ang nakalipas na ngailangan si Michael ng kapital para sa isang bagong proyekto. Nagpahiram ako sa kanya ng 20 milyong piso mula sa aking investment firm. Naramdaman ni Catherine na tila nanlamig ang kanyang buong katawan. At ano ang kinalaman ko dyan? Itinuro ni Don Ricardo ang isang partikular na seksyon sa kontrata. Ang ginamit niyang collateral. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay malamig na parang bato, ay ang penthouse unit sa Makati. Pakiramdam ni Catherine ay tila gumuhumuli ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bahay na kaliligtas lang niya mula sa mga kamay ni Michael, ang tanging kanlungan na natitira sa kanya, ay ngayon naman nanganganib na mawala sa kamay ng sarili niyang ama. Hindi maaari yan. Nanginginig na, sabi ni Catherine. Conjugal property yon. Hindi niya pwedeng isang layon nang walang pirma ko. Ngunit may pirma ka? Sabi ni Don Ricardo, at ipinakita niya ang huling pahina ng kontrata. Nandoon nga, sa ibabaw ng linyang may nakalimbag na pangalan niyang Catherine De Villa, ay may isang pirma. Ang pirma niya. Ngunit may mali. Tila nanginginig ang pagkakasulat. Medyo iba ang kurba. Peke yan. Mabilis na sabi ni Catherine. Hindi ako pumirma sa kahit anong ganyan kailanman. Nagkibit balikat lang si Don Ricardo. Iyan ang sasabihin mo siyempre. Ngunit sa mata ng batas ito ay isang legal na dokumento at ang utang ay overdue. Na mula pa kahapon. Ibig sabihin, bilang nagpautang, may karapatan na ang aking kumpanya na kunin ang collateral. Tumingin siya kay Catherine, hindi bilang isang ama, kundi bilang isang negosyante. Pasensya ka na, anak. Pero negosyo ito. Kailangan mong lisanin ang penthouse sa lalong madaling panahon. Ang kalupitan ng mga salita ay tila isang malakas na sampal. Matapos ang lahat ng ginawa ni Michael, ang sarili pa niyang ama, ang magtatapos ng trabaho. Ang sarili niyang ama, ang magpapalaya sa kanya sa lansangan. Wala kang puso. Humagulgol si Catherine. Alam mo kung gaano ako nagdusa at ito pa ang gagawin mo para lang sa pera. Business is business, simpleng sagot ng kanyang ama. Sa buong panahong yon, si Doña Consuelo ay tahimik lamang na nakamasid ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Ngayon sa wakas ay nagsalita siya. Ricardo, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may nakatagong panganib.
Palagi kang naging isang magaling na negosyante, ngunit palagi kang naging isang hangal pagdating sa mga tao. Inagaw niya ang dokumento mula sa kamay ni Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga nakasulat na parang isang makina na nag-i-scan ng data. Pagkatapos ng ilang segundo, isang maliit at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang parehong ng ngiti na ibinigay niya kay Michael bago niya ito durugin. Napakagaling ng iyong mga abogado, Ricardo, ngunit hindi kasing galing ng mga akin. Tumingin siya sa kanyang asawa. Tinanong mo ba ang iyong mga abogado kung sinuri nila ang pinakabagong titulo ng ari-arian bago tanggapin ito bilang collateral? Kumunot ang noo ni Don Ricardo. Ano ang ibig mong sabihin, nakapangalan pa rin sa kanila? Oo, sabi ni Doña Consuelo. Ngunit 4 na taon na ang nakalipas noong buntis pa si Catherine sa batang sa kasamaang palad ay nawala sa kanya. Kinumbinsi ko si Michael na ilipat ang pagmamay-ari ng penthouse sa isang family asset trust. Kumuha siya ng isang asul na folder mula sa kanyang associate. Para daw makaiwas sa malaking buwis, sabi ko sa kanya. At dahil si Michael ay sakim at galit na galit sa pagbabayad ng buwis, pumayag siya kaagad nang hindi binabasa ng maigi ang fine print. Ipinakita niya ang isang pahina kay Don Ricardo. Ayon sa Section 8 Paragraph 3 ng Trust Agreement, anumang paggamit sa ari-arian bilang collateral para sa utang na hihigit sa 1,000,000 piso ay nangangailangan ng pirmadong resolusyon mula sa lahat ng benepisyaryo ng trust. Tumingin siya kay Don Ricardo, ang kanyang nangiti ay mas lumalapad. Hindi lang pirma ni Catherine sa loan agreement ang kailangan. Kailangan ng isang hiwalay na dokumento, isang trust resolution na pirmado nilang dalawa. Mayroon ka ba niyan? Ang mukha ni Don Ricardo ay biglang namutla. Napatingin siya sa mga papel na hawak ni Doña Consuelo pagkatapos ay sa kanyang sariling kontrata. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Napagtanto niyang naisahan na naman siya ng kanyang asawa. Kung ang pirma ay peke at walang trust resolution. Pagtatapos ni Doña Consuelo, ang iyong loan agreement ay walang bisa. Ang collateral ay hindi kailanman legal na naisangla. Wala kang habol sa bahay ng anak ko. Nakatayo si Don Ricardo na parang isang estatuang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang plano, ang kanyang pera, ang kanyang kayabangan, lahat ay gumuho sa harap niya. O Ricardo, sabi ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay puno ng maitim na aliw. Dapat talaga ay gumawa ka muna ng masusing pagsisiyasat bago ka pumasok sa isang kasunduan sa isang ahas na tulad ni Michael. Ang bigat ng mga salita ni Doña Consuelo ay tila isang malaking bato na bumagsak sa pagitan nilang tatlo. Si Don Ricardo ay nakatayo roon, ang kanyang mamahaling barong ay tila biglang lumuwag at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang dating anyo ng kapangyarihan ay napalitan ng anyo ng isang taong natalo sa isang sugal kung saan siya ang may hawak ng lahat ng baraha. Imposible, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay mahina at walang katiyakan. Sinuri ng mga abogado ko ang titulo. Sinuri nila ang pangalan sa titulo, Ricardo, ngunit hindi ang mga kondisyon na nakapaloob sa trust agreement na sumasakop dito. Paliwanag ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay kalmado na parang isang propesor na nagtuturo sa isang mabagal na estudyante. Isang pagkakamali ng isang baguhan, nakakahiya para sa isang taong tulad mo. Si Catherine, na kanina'y puno ng sakit at kawalan ng pag-asa, ay ngayon nakatingin sa kanyang ina na may bagong paghanga. Ang kanyang ina ay hindi lang isang abogado, isa siyang henyo, isang strategist na laging 10 hakbang na nauuna sa kanyang mga kalaban, kahit pa ang kalaban ay ang kanyang sariling asawa. Kung gayon, nagsalita si Don Ricardo, sinusubukang bawiin ang kanyang dignidad, ang loan agreement
ay may peke palang pirma. Naloko ako ni Michael. Oo, naloko ka niya, sang-ayon ni Doña Consuelo. At ngayon, may dalawa kang pagpipilian. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang una mong pagpipilian ay ito. Subukan mong ipilit ang kontratang ito. Dalhin mo kami sa korte. At ako. Sabi niya, may diin sa bawat salita ay personal. Nakakasuhan ang iyong investment firm para sa attempted collection on a fraudulent loan at gross negligence. Itatali ko ang kumpanya mo sa litigasyon sa loob ng napakaraming taon na aabutin ka ng dekada bago ito matapos. At sisiguraduhin kong malalaman ng bawat pahayagan sa Pilipinas na sinubukan mong palayasin ang sarili mong anak sa kanyang tahanan para lang sa pera. Ang banta ay hindi pa sigaw, ngunit ang lamig nito ay sapat na para magpatindig ng balahibo. O, patuloy ni Doña Consuelo, mayroon kang ikalawang pagpipilian. Huminto siya, hinahayaang mabitin sa hangin ang kanyang mga salita. Maaari mong gawin ang tama sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ituring mong isang masamang pamumuhunan ang 20 milyong piso. Hayaan mo ang utang na ito. Habulin mo si Michael ng personal. Kung gusto mo, ipakulong mo siya. Wala akong pakialam. Ngunit iwanan mo ang bahay ng anak ko. Tinitigan ni Don Ricardo ang kanyang asawa, ang babaeng minsan niyang minahal, at ngayon ay kinatatakutan. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong bakal na determinasyon na unang nagustuhan niya at sa huli kinainisan. Alam niyang hindi ito nagbibiro. Pagkatapos ang kanyang tingin ay bumaling kay Catherine. Nakita niya hindi na ang batang babae na tumakas. Mula sa kanilang mansyon, 20 taon na ang nakalipas. Nakita niya ang isang babae na saktan at nadapa, ngunit nakatayo pa rin. Nakita niya ang lakas sa mga mata nito, isang lakas na namana nito mula sa kanyang ina, hindi sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Don Ricardo. Ito ang tunog ng pagsuko. Ang tunog ng isang lalaking napagtanto na sa larong ito ng kapangyarihan, ganap siyang natalo. Dahan-dahan, sa isang kilos na tila napakabigat para sa kanya, kinuha niya ang loan agreement mula sa kamay ni Doña Consuelo. Tinitigan niya ito, sandali ang piraso ng papel na kumakatawan sa kanyang kasakiman at pagkakamali. At pagkatapos pinunit niya ito sa gitna. Isang malinis na tunog ng pagkapunit ng papel ang narinig. Hindi siya tumigil doon. Pinunit niya ito muli at muli hanggang sa ang dokumento ay maging maliliit na piraso na lamang. Hindi niya ito itinapon. Inabot niya ang mga piraso ng papel kay Catherine na para bang isang alay. Wala nang utang. Sabi niya ang kanyang boses ay magaspang at puno ng emosyon. Tiningnan ni Catherine ang mga piraso ng papel, pagkatapos ay ang kanyang ama. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakita niya ang isang bahid ng pagsisisi sa mga mata nito. Hindi ko alam na peke ang pirma. Sabi ni Don Ricardo, ang kanyang bighati ay halata. Hindi ko dapat pinahiram si Michael nang hindi ka kinakausap. Dapat naging mas mabuti akong ama. Huminto siya. Patawad. Ang salitang patawad ay isang salitang hindi kailanman narinig ni Catherine mula sa kanyang ama. Ang epekto nito ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw o argumento. Tumingin siya sa kanyang ina na nagbigay sa kanya ng isang bahagyang tango, isang senyales na nasa kanya na ang desisyon. Okay na itay, mahinang sabi ni Catherine. Umuwi na po kayo. Tumango si Don Ricardo. Tinalikuran niya sila nang walang dagdag na salita, sumakay sa kanyang sasakyan at mabilis itong umalis na tila tinatakasan ng eksena ng kanyang pagkatalo. Naiwan sina Catherine at Doña Consuelo sa hagdanan ng korte. Ang mga piraso ng papel ay nasa kamay pa rin ni Catherine. Ang hangin ay humihip at isa-isang tinangay ang mga ito
na parang mga abo ng isang masamang nakaraan. Nang mawala na sa paningin ang sasakyan, bumaling si Doña Consuelo kay Catherine. Ang malamig at matigas na anyo ng Iron Lady ay naglaho. Ang natira ay isang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na matagal na niyang hindi ipinapakita pag-aalala. Tapos na, sabi ni Doña Consuelo. Totoong tapos na ngayon. Hindi na napigilan ni Catherine ang sarili. Humakbang siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Sa una nanigas si Doña Consuelo, hindi sanay sa pisikal na pagpapakita ng pagmamahal. Ngunit pagkatapos ng isang sandali, naramdaman ni Catherine ang mga braso ng kanyang ina na yumakap pabalik sa kanya mahigpit at maprotekta. Salamat, inay. Humikbi si Catherine sa balikat ng kanyang ina. Salamat sa lahat. Shh! Sabi ni Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay medyo nanginginig na rin. Tungkulin kong protektahan ka. Isang tungkulin na matagal kong kinalimutan. Magkayakap sila roon sa ilalim ng sikat ng araw, dalawang babaeng pinaghiwalay ng pride at hinanakit, ngunit muling pinagbuklod ng pagtataksil at katarungan. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman ni Catherine na nakawi na siya. Ang susi ay pumasok sa seradura nang may bahagyang panginginig. Isang malakas na klik ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo at dahan-dahang itinulak ni Catherine ang mabigat na pinto. Bumungad sa kanya ang penthouse, ang lugar na minsan niyang tinawag na tahanan, naging isang kulungan at ngayon ay muli niyang pag-aari. Ang lahat ay nasa ayos pa rin, eksakto kung paano niya ito iniwan. Ang mga mamahaling kasangkapan na pinili ni Michael, ang mga painting sa dingding na sumasalamin sa panlasa nito, ang malamig at walang kaluluwang karangyaan ng lugar. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na ito nakakasakal. Ito ay isang blankong canvas na naghihintay na mapinturahan muli. Naglakad siya papasok, ang bawat hakbang ay may bigat ng alaala. Naalala niya ang mga masasayang araw noong nagsisimula pa lang sila, puno ng pangarap at pag-ibig. Naalala rin niya ang mga huling taon, ang unti-unting panlalamig, ang mga masasakit na salita, ang pakiramdam ng pagiging isang estranghero sa sarili niyang pamamahay. Ang unang ginawa niya ay pumunta sa sulok kung saan naroon ang kanyang munting art space. Ang kanyang mga materyales, ang kanyang mga hindi natapos na proyekto, nandoon pa rin natatakpan ng manipis na alikabok. Hinaplos niya ang isang piraso ng hinabing hibla at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang tanging bahagi ng bahay na tunay na sa kanya. Sinimulan niya ang paglilinis. Ngunit hindi ito ordinaryong paglilinis. Ito ay isang ritual, isang pagtatapon. Kumuha siya ng malalaking garbage bag. Isa-isang inilagay niya roon ang mga damit ni Michael na naiwan sa walk-in closet. Ang mga mamahaling suit, ang mga branded na sapatos, ang mga kurbatang nagkakahalaga ng libo-libo. Habang ginagawa niya ito, hindi siya nakaramdam ng galit. Ang naramdaman niya ay kalayaan. Inalis niya ang mga litrato nilang dalawa mula sa mga frame. Ang mga ngiti sa litrato ay tila isang kasinungalingan ngayon. Itinabi niya ang mga ito sa isang kahon, hindi para itago, kundi para harapin sa tamang panahon. Nang sumunod na araw, isang truck ang dumating. Ipinahakot niya ang karamihan sa mga kasangkapang pinili ni Michael, ang malaking leather sofa, ang glass dining table, ang mga modernong palamuti. Ibinigay niya ang mga ito sa isang charity. Habang unti-unting nalilinis ang espasyo, pakiramdam niya ay unti-unti ring lumuluwag ang kanyang dibdib. Isang hapon, habang nag-aayos siya, isang katok ang narinig niya sa pinto. Pagbukas niya, nakatayo roon si Doña Consuelo. Ngunit hindi siya nakasuot ng kanyang karaniwang power suit. Nakasuot siya ng isang simpleng blusa at pantalon. Wala siyang dalang briefcase at wala siyang mga kasamang abogado. Dumating siya hindi bilang si Doña Consuelo, ang Iron Lady, kundi bilang si Consuelo, ang kanyang ina. "Pwede ba akong pumasok?" Mahinang tanong nito.
Tumango si Catherine at pinapasok siya. Naglakad-lakad si Doña Consuelo sa halos walang laman ng sala. "Maganda ang ginawa mong pagbabago," sabi niya. "Kailangan ko po ng bagong simula." Sagot ni Catherine. Naupo sila sa nag-iisang natitirang upuan. Sa loob ng ilang sandali, tanging katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito isang awkward na katahimikan, kundi isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi. "Nakamit na natin ang hustisya, Catherine." Basag ng kanyang ina sa katahimikan. Pero alam kong ang paghilom ay ibang usapin. Tumingin si Catherine sa kanyang ina. "Inay, may gusto po akong itanong." Huminga siya ng malalim. Bakit ninyo ako hinayaan?" Ang tanong ay matagal nang nakakulong sa kanyang puso. "Sa loob ng 10 taon, hindi ninyo ako tinawagan. Hindi ninyo ako hinanap. Akala ko po, galit na galit kayo sa akin." Nakita ni Catherine ang sakit sa mga mata ng kanyang ina. "Galit ako, oo." Pag-amin ni Doña Consuelo. "Pero hindi sa'yo. Galit ako sa sarili ko. Masyado akong naging matigas. Masyado kong ipinilit ang gusto ko para sa'yo. Kaya lalo kang lumayo. At ang pride ko? Ang pride ko ang pumigil sa akin na aminin na nagkamali ako. Araw-araw gusto kitang tawagan. Pero araw-araw, sinasabi ko sa sarili ko na baka masaya ka na baka mas makakagulo lang ako. Hindi po ako naging masaya." Mahinang sabi ni Catherine. Alam ko'y sagot ng kanyang ina, isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. "At iyan ang pinakamalaki kong pagsisisi. Patawarin mo ako, anak." Ang pag-amin na yon ay tila isang susi na nagbukas sa huling pinto nang hinanakit sa puso ni Catherine. Tumayo siya, lumapit sa kanyang ina at niyakap ito. Sa pagkakataong ito, ang yakap ay hindi na dahil sa pasasalamat, kundi dahil sa purong pagmamahal. Dinala ni Catherine ang kanyang ina sa kanyang art space. Ipinakita niya ang kanyang mga gawa, ang mga kwintas, ang mga pulseras, ang mga disenyo sa kanyang sketchbook. Sa unang pagkakataon, tinitigan ito ni Doña Consuelo nang may tunay na interes. "Magagaling ka," sabi niya, hinahawakan ang isang kwintas na gawa sa pinong shell at hibla. "May talento ka talaga." "Akala ko po para sa inyo ay isa lang itong hobby," sabi ni Catherine, inuulit ang mga salita ni Michael. "Isa itong sining pa," pagtatama ni Doña Consuelo. "At ang sining kapag may puso ay maaring maging isang magandang negosyo." Tumingin siya kay Catherine. "Gusto kong mamuhunan sa'yo. Palakihin natin ito. Bigyan natin ito ng pangalan. Ang pangalan mo." Ang alok ay isang bagay na hindi kailanman pinangarap ni Catherine. Ito ay hindi lang pera. Ito ay tiwala. Ito ay pagkilala. Kinagabihan, habang naghahapunan sila ng take-out na pagkain, sa sahig ng walang laman na sala tumunog ang telepono ni Doña Consuelo. Isa ito sa kanyang mga abogado. Matapos ang maikling pag-uusap, ibinaba niya ang telepono. May isang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. "Ano po yon, inay?" tanong ni Catherine. Tumingin si Doña Consuelo sa kanyang anak. "Ang sentensya." Lumabas na ang hatol kay Michael. Pinigil ni Catherine ang kanyang paghinga. Dahil sa bigat ng ebidensya ng financial fraud, perjury at tax evasion at sa pagtestigo ni Attorney Vargas laban sa kanya para gumaan ang sarili niyang parusa. Huminto sandali si Doña Consuelo. Hinatulan siya ng 10 taon na pagkakakulong. Minimum security, pero 10 taon pa rin. Isang mabigat na hininga ang pinakawalan ni Catherine. 10 taon. Ibig sabihin sa loob ng 10 taon, hindi na niya kailangang matakot. Hindi na niya kailangang lumingon sa kanyang likuran. Malayang-malaya na siya. Hindi siya nakaramdam ng saya. Hindi rin siya nakaramdam ng paghihiganti. Ang naramdaman niya ay kapayapaan. Isang malalim at tahimik na kapayapaan. Tumingin siya sa labas ng bintana sa mga kumikinang na ilaw ng syudad. Sa wakas ang gabi ay hindi na madilim. Ito ay puno ng mga bituin. 6 na buwan ang lumipas. Ang gabi sa Bonifacio Global City
ay buhay na buhay, puno ng enerhiya at karangyaan. Sa loob ng isang high-end na art gallery, ang mga tao ay siksikan. Ang hangin ay puno ng tunog ng masayang tawanan, ng mahinang tugtog ng isang string quartet, at ng pag-click ng mga wine glass. Ang mga dingding ng gallery ay pinalamutian ng mga likhang sining na nakamamangha. Mga kwintas na tila hinabi mula sa sinag ng buwan at mga perlas ng dagat. Mga pulseras na pinagsama-sama ang mga katutubong materyales at modernong disenyo. Mga palamuti sa bahay na nagpapakita ng yaman ng kulturang Pilipino. Bawat piraso ay nasa ilalim ng isang spotlight at sa tabi ng bawat isa ay may isang maliit na pulang tuldok. Sold. Ito ang grand launch ng Catherine, o isang brand na sa loob lamang ng ilang buwan ay naging usap-usapan na sa mundo ng sining at fashion. Sa gitna ng lahat nakatayo si Catherine de Villa. Ngunit hindi na siya ang babaeng nakayuko at walang imik na nakita sa korte. Ang babaeng narito ngayon ay iba. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na gown na siya mismo ang nagdisenyo, na may isang natatanging kwintas na gawa sa inukit na kahoy at pilak na nakasabit sa kanyang leeg. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng simple at ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa isang nangiting abot-tainga. Puno siya ng kumpiyansa, puno siya ng galak, puno siya ng buhay. Catherine, kahanga-hanga ang iyong mga gawa, sabi ng isang kilalang art collector habang kinakamayan siya. Ang bawat piraso ay may kwento. Kailangan kong bilhin ang sunrise necklace para sa aking asawa. Maraming salamat po. Sagot ni Catherine, ang kanyang boses ay puno ng tunay na pasasalamat. Isang karangalan po para sa akin. Sa isang sulok ng gallery, tahimik na nakamasid si Doña Consuelo. Nakasuot siya ng isang eleganteng emerald green na bestida, may hawak na isang baso ng champagne. Hindi na siya ang ina na nagtatago sa likod ng pride. Siya ngayon ay isang ina na puno ng pagmamalaki. Sa tabi niya ay nakatayo si Joanna, ang matapat na kaibigan na hindi mapigilan ang pagluha habang pinapanood ang tagumpay ni Catherine. Nagawa niya, tita, sabi ni Joanna kay Doña Consuelo. Tingnan mo siya, napakatatag niya. Manang-mana sa ina. Sagot ni Doña Consuelo, may isang bihirang ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit ang gallery owner kay Catherine. Catherine, may balita ako. Isang sikat na department store sa New York ang tumawag. Nakita nila ang iyong online portfolio at gusto nilang magkaroon ng isang eksklusibong koleksyon ng Catherine sa kanilang tindahan. Napatakip si Catherine sa kanyang bibig, hindi makapaniwala. New York. Ang pangarap na dati tila isang bituin sa kalangitan ay abot kamay na niya ngayon. Sa gitna ng pagdiriwang umakyat si Catherine sa isang maliit na entablado. Agad na tumahimik ang lahat, ang kanilang atensyon ay nakatuon sa kanya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula niya ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Maraming salamat po sa pagpunta. Ang gabing ito ay isang pangarap na natupad. May mga panahon sa buhay ko na akala ko ay wala ng liwanag, na ang mundo ko ay gumuho na at wala nang natira. Ngunit sa pinakamadilim na sandali, natutunan ko na ang isang pagtatapos ay maaaring maging isang bagong simula. Tumingin siya sa direksyon ni na Doña Consuelo at Joanna. Hindi ko ito magagawa kung wala ang dalawang pinakamatatag na babae na kilala ko. Ang aking kaibigan, si Joanna, na naging kanlungan ko nung wala akong matakbuhan, at ang aking ina. Sabi niya, ang kanyang boses ay nabasag na nagpaalala sa akin kung ano ang ibig sabihin ng nang lumaban. Hindi lang niya ako ipinaglaban, tinuruan niya akong ipaglaban ang aking sarili. Dahil sa kanila at dahil sa inyong suporta, ang Catherine ay hindi lang isang brand, ito ay isang simbolo. Isang simbolo na kahit gaano ka pa ibagsak, kaya mong bumangon, na ang bawat babae ay may sariling boses at sariling halaga. Kaya naman, patuloy niya, nais ko pong i-anunsyo na 10% ng lahat ng kikitain ng Catherine ngayong gabi
at sa mga susunod pa ay mapupunta sa pagtatatag ng Alab Foundation. Isang pundasyon na magbibigay ng libreng legal na tulong para sa mga kababaihang biktima ng domestic at financial abuse. Para wala ng Catherine ang mararamdamang nag-iisa siya sa dilim. Isang malakas na palakpakan ang pumuno sa gallery. Ang mga tao ay hindi lang humanga sa kanyang sining, kundi pati na rin sa kanyang puso. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumapit si Doha Consuelo. "Ipinagmamalaki kita, anak." Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. "Natupad ko po ang pangarap ko, inay." Sabi ni Catherine, "Pero hindi ko po ito ginawang mag-isa. Hindi ang pagtatama ng kanyang ina. Ang pangarap ay sayo. Ang talento ay sayo. Ang lakas ng loob ay sayo. Ibinigay ko lang ang susi para mabuksan mo ang pinto. Ikaw ang humakbang papasok." Niyakap nilang muli ang isa't isa, isang yakap na puno ng paghilom at pagmamahal na walang kapantay. Habang nagpapatuloy ang gabi, lumabas si Catherine sa balkonahe ng gallery. Tumingin siya sa kalangitan ng Maynila. Mula roon kitang-kita ang cityscape na minsan ay sumisimbolo sa kanyang pagkakakulong. Ngayon, para sa kanya ito ay isang larawan ng walang katapusang posibilidad. Hindi na siya si Catherine de Villa ang asawa. Hindi na siya si Catherine ang biktima. Siya si Catherine ang alagad ng sining, ang negosyante, ang tagapagtatag, ang nakaligtas. At higit sa lahat, siya ay malaya. Sa isang malayong selda sa isang bilangguan sa Muntinlupa, nakahiga si Michael de Villa sa isang manipis na kutsyon nakatitig sa blangkong kisame. Ang tanging naririnig niya ay ang mga alingaw-ngaw ng kanyang mga pagkakamali. Nakarating sa kanya ang balita tungkol sa tagumpay ni Catherine. Nalaman niya na ang babaeng tinawag niyang walang silbi at palamuti ay ngayon mas matagumpay pa kaysa sa kanya. Nagtago siya ng pera, pero ninakaw niya ang sarili niyang kaluluwa. Nais niyang durugin si Catherine, ngunit sa huli, siya ang nadurog. Isang aral na napakatagal bago niya natutunan na ang pinakamalaking pagkakamali ng isang mayabang na lalaki ay ang maliitin ang lakas ng isang babaeng nagpasya ng bumangon. Sa balkonahe huminga ng malalim si Catherine, nilalanghap ang hangin ng gabi, ang hangin ng kalayaan. Ang kwento niya ay hindi nagtapos sa korte. Doon pa lang ito nagsimula. Tumingala siya sa mga bituin. Sa wakas, ang pangalang ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang ay naging kanyang katotohanan. Puno siya ng galak at napakarami pa niyang obrang gagawin. Napakarami pang buhay na dapat isabuhay. Napakarami pang saya na dapat maranasan.